Hindi pala. Narinig nyo yun guys, ang lakas ng buhos ng ulan at ito nga yung ating two-tier na all fondant cake. So ito nga guys, simulan na natin gawin ang ating two-tier fondant cake. Ayan, ginagawa ko na ang top tier muna, which is 6 by 5. So itong ating cake for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-stack ng two-tier na all fondant cake. Yes, all fondant cake. Easy to stack. So, yung pinakamadaling paraan kung paano i-stack ang ating cake at ipapasilip ko din sa inyo kung paano gawin yung design na may ruffles. Yes, pero inunahan ko na kayo pag mga ganitong klase ng cake, medyo matrabaho at medyo maraming fondant ang kakainin. So, yun, totoo yun. So, kung magpe-presyo kayo nito, dapat according sa pagod ninyo at sa fondant na magagastos and of course doon sa cake. So ang base ng cake natin is moist chocolate cake covered with ganache. Ang ganache natin is water ganache at ito na yung base which is 8 by 5. So inuulit ko ulit, paulit-ulit ito mga 3 times nating uulit-ulitin hanggang maging okay na ang pagkaganache natin. Hindi nyo pwedeng gawin ito ng isahang biglaan lang. So, ang ginagawa ko niyan, coat, after ma-coat, pasok sa ref ng konting oras, yung isa naman, i-coat, then pasok, labas, ganon. So, hindi yan biglaan. So, ito na gagawa muna tayo dito ng bow or anong tawag dyan? Bow or ribbon. Kasi ang ating cake for today is si Barbie. Mali yata ako, hindi ribbon to. Ito yun, i-cover na muna natin ang ating base at paneling method nga ang ating gagamitin kasi okay lang naman siya kasi matatakpan siya kasi lalagyan natin ng ruffles. So, ayan na, i-cover na natin. So, ganyan lang kabilis. Pwede namang suklo pero mas madali para sa akin to. So, wala namang worry kung may makikita kayo dyang hindi maganda kasi kukoveran pa naman yan. Matatago natin ang mga chismis. O, ayan. So, dito na ang part kung saan i-stack na natin ang cake at makikita nyo, binabrush ko siya ng water. So, water lang ginamit ko dito. Wala nang mga eklabos. So, ayan, water lang para dumikit yung ating top tier at wala kayong nakitang center dowel pero meron siyang sago straw na 8 yatang piraso paikot. Hindi ko ba napakita sa inyo? Sorry naman. So nilagyan natin yan at pinantay-pantay natin. And then ito na, ipapatong na natin ang ating top tier na 6 by 5 covered na rin with fondant. Ganon din paneling method ang ginawa ko. So talagang dahan-dahan kasi mabigat siya guys. So ayan, ipapatong lang natin. Medyo tinutuan ko kasi medyo matigas na yung fondant natin dyan. So okay na siyang hawakan. Pero syempre dapat dahan-dahan pa rin at hahanapin mo yung sentros. Okay. So, inailapag na natin. Ang problema na nitong pagtanggal ng ating scraper. So, kinuha ko tong ruler at ayan, inusog ko. And, Viola, nandyan na, nakastack na. So, safe na ba to? Ayun ang tanong ko kasi wala siyang center dowel. Pero safe yan na hindi na siya babagsak kasi nga meron siyang mga sago straw na nakaikot. So, kaya niya nang i-hold yung top tier. So, ganun yon. So, ayan, kukuha lang ako ng barbecue stick since walang center dowel pero gagamit ako ngayon ng 3 barbecue stick na tinusok ko pa triangle. So ayan, saktong-sakto ang length nitong aking barbecue stick, natatagos siya sa drum. So yun lang ang aking style dito sa paggawa nitong ating two-tier all fondant cake para maging stable. So pukpukin lang natin ang ating napaka-cute na martilyo. So, ayan. No need na natin i-cut kasi nga saktong-sakto ang kanyang height. Ayan. So, ayan. Pinukpok lang natin yung pangalawa. So, bali 3 nga. So, eto na nga ang ating two-tier all fondant cake. O, diba? Nakita nyo yon. So, ang bilis lang, no? Pero sa totoong buhay, medyo mabigat siya. Mabigat siya at kailangan nyo ng ingat kasi baka dumulas. So, ayan na nga. Guys, so iti-testing natin yan kung stable na ba. Stable na ba? Sana, ayan. Tingnan natin sa top.
So, ganyan ang itsura ng ating cake. O, ayan. So, ayan. Pag binuhat mo siya, mabigat siya, guys. So, eto na. Gagawa tayo dito ng ribbon or kaya bow. So, kukuha lang kayo ng ganyan. Ganyan lang ang pag-ano natin. And by the way, dito sa ating fondant, naglagay na ako ng tylose kasi kailangan siyang tumigas para tumayo ang ating ribbon. So, ganyan ang simple way ko ng paggawa ng ribbon. Naglagay lang ang tissue para nga tumayo. Ayan. At pinatuyo ko siya. So, habang ginagawa ko naman itong mga strips para sa ating ruffles na katulad niyan. O, diba? So, ganyan. Ika-cut-cut mo lang. Gagamit ka nito para yan, iikot mo sa sides para magkaroon talaga siya ng ruffles. And then again, water din, pagpipis mo, water lang, ibabrush konti lang kasi kung marami dudulas, konti lang, enough lang. And then, ayan, ididikit mo na isa-isa ang ating nagawang strips para sa ruffles. And then, ibababa nyo, tutulungan nyo lang, basta kayo nang bahala dyan kumawa. Joke lang. So, ayan na nga. O, diba? Makikita nyo ang finished product, nakakatuwa. Medyo lang talaga, ano to, intensive work. Intensive work. Yes, kasi nga, magagawa ka ng strips, papatuyuin mo ng konti, aayusin mo, tapos ikakabit mo na naman. Hindi mo naman pwedeng ikabit na wala pa siyang nakalagay na fondant sa paligid ng cake. So, ayan na nga guys, ang may bibigay kong tip sa inyo dito pag ganito ang design ng inyong cake is pag nagawa kayo ng strip, huwag nyong agad-agad ilalagay sa cake. Kailangan i-rest nyo siya ng ilang minuto para medyo mag-dry at pag nilagay nyo ay nakatayo na siya. Yun ang tip na number 1 ko sa inyong maibibigay. So, gawin ng strips, then ilatag ng konti, pahingahin ng konti, pa-dry, air dry, then saka nyo na isa-isahing ilalagay sa cake. Unahin nyo ang sa taas, syempre. Then, pababa. Kung mapapansin nyo, nag-una tayo sa light color na pink. Then, patingkad ng patingkad ang ating kulay. And, water nga lang ang ginamit ko. And, sa water naman pala paggamit, wag masyadong basa. Kasi, ang tendency, pag masyadong basa, ay huhulas siya. Kasi, syempre, medyo mabigat yan. So, yun lang ang mga tip na ibibigay ko sa inyo sa paggawa ng ruffles. And then, kung dito sa pinakababa, makikita nyo dyan sa susunod nating video, sa baba, pag medyo hindi tumatayo, pwede nyo siyang lagyan ng tissue paper bilang pagtulong na para hindi siya bumagsak talaga. Pero after a while, pwede nyo nang tanggalin kasi ito namang ating fondant is konting oras lang ay tumutuyo na siya. Kaya tumatayo talaga. So, yun na nga, merong nilalagay na tylose na kaunti. Yes, kailangan merong tylose especially kung umuulan. So, kinuha ko na, nakita nyo yung ating ribbon ay nandun lang sa gilid kasi nirest nga natin para matuyo. So, kinuha ko na, inaayos ko na para ipatong ko na siya sa ibabaw. So, ito na ang nangyari sa ating cake. Nilagyan ko lang doon ng rhinestone sa gilid sa top tier. Hindi yan edible. So, may tissue paper sa gilid. Yun ang sinasabi ko sa inyo kasi bumabagsak. May kasama din siyang 12 cupcakes. So, yun. At ito na ang ating finished product. Nagustuhan nyo ba, guys? Kung nagustuhan nyo, ha, pa-like naman at saka pa-subscribe kung di ka pa nakasubscribe. Yun lang. Thank you so much for watching at sa inyong mga support. Bye-bye and God bless!